Nako, eto na naman daw etong si Robin Padilla. Ipinahamak na naman si Digong. Parang gusto mong sabihin na umaarte at nagsisinungaling lang ang kampo ni Duterte sa kanyang claim na hindi na nga daw fit for trial etong si Digong. Pero sa mga binitawang salita nga ni Robin Padilla, ito daw ay nangangahulugan. Ito daw ay isang confirmation na fit for trial etong si Digong. Fit to stand trial. Dahil daw nasa state of good sound mind pa raw or maganda pa daw ang pag-iisip ni Digong, influential pa rin, at yun nga, fit to stand trial. Una na po kasing sinabi at pinagyabang netong si Padilla na hindi daw siya magde-decide para sa sarili niya. Binubuyo kasi ng mga nasa paligid ni Sara Duterte na maging katandem nga niya etong si Robin Padilla. At ang sagot ni Mr. Padilla dyan, si Digong lang daw. Utos lang daw ni Duterte ang susundin niya. Na ang ibig sabihin, sa puntong ito, pinag-uusapan niyo pa rin ang politika. Pinag-uusapan pa rin netong si Padilla at si Digong at si Sara Duterte sigurado pag dumadalaw ang politika. Meron pa ring influence si Digong, ibig sabihin. O ayan, nabuking ka na naman po Mr. Padilla. Nakakahiya. Pero sa tingin ko, yung mga ginagawa nyo, yung mga kadaldalan ng isang Robin Padilla, o ayan, eto na, lalong napapahamak si Digong sa mga pinagsasasabi nyo. Marunong lamang daw kasing sumunod etong si Mr. Padilla sa partido na hanggang sa ngayon ay pinamumunuan ni Digong. Maliwanag yan na ang ibig sabihin uli, matino pa. Kaya pang mag-isip ni Digong, in a sound mind pa si Digong at influential. Lalo na nung sinabi daw ni Mr. Padilla, eto basahin natin. By saying you would run for VP, if ICC prisoner Rodrigo Duterte asked you to, you just confirmed that he is of sound mind, influential, and fit to stand trial. Naku, yari. Binuking na naman netong si Robin Padilla, ipinahamak na naman netong si Mr. Padilla, si Digong.